Ang tatalakayin natin ngayon at bibigyan natin ng komento base sa batas Colonel Busita at saka si Colonel Nebriha. Napabalita na ito si Colonel Busita ay sinampahan o kinasuhan na daw. Sinampa nila na kaso ay una itong cyber libel. Pangalawa, itong libel o paninirang puri. Ngayon, tatalakayin natin tungkol sa cyber libel. Titignan natin kung ano ang sinasabi ng batas na nakakasakop sa cyber libel. At ito ang sinasabi ng ating batas tungkol sa cyber libel na isinampa na kaso laban daw umano kay Colonel Busita. Ang nagsampa po ng kaso ay ang kampo ni Colonel Nebriha. At titignan natin kung ano ang sinasabi ng batas tungkol sa basehan ng pagsampa ng kaso na cyber libel laban kay Colonel Busita. Ito ang sinasabi ng ating batas. Ayon sa Section 4 of Republic Act number 10175, ang nakasaad lamang sa Republic Act number 10175 ay ang libel na ginawa sa pamamagitan ng computer o sa mga kahalintulad nito ay cyber libel. Pero hindi sinasabi ng Republic Act number 175 ang ibig sabihin ng libel. Mismo makikita ito sa Article 355 of the Revised Penal Code. Yon, base dito sa Republic Act number 10175, hindi po ipinaliwanag dito kung ano ang ibig sabihin ng cyber libel, na kung saan ito yung isa sa isinampa ng kampo ni Colonel Nebriha na kaso laban kay Colonel Busita. So ibig sabihin, hindi klaro ang basehan dito sa Republic Act 10175 ang pagsasampa ng kaso sa cyber libel. Ngayon, ang tanong, saan nila kinuha ang grounds nila ng pagsasampa ng cyber libel laban kay Colonel Busita? Nakikita naman yung mga post ni Colonel Busita sa YouTube channel niya at saka mga iba pang social media na kung saan siya ay nakapangalan. Wala naman pong nakikita doon na mga bagay na labag sa ating batas. Kung ang sabi nila ay ginamit niya o nagamit niya ang computer, oo, nagamit niya ang computer o at saka social media. Pero kung titignan, wala naman pong mga bagay na dapat na ikabahala o mga bagay na nagbibigay ng mga bagay-bagay na hindi makatotohanan sa mga sinasabi ni Colonel Busita. Sa totoo lang, si Colonel Busita, yung mga post niya tungkol sa MMDA sa kampo ni Colonel Nebriha ay mga tungkol sa pagpapatupad ng batas. In other words, criticize niya ito sa pamamagitan ng maayos na pagkritisismo. Wala naman siyang inilalabas na
ikasisira ng ahensya ng MMDA. Bagamat may mga video rin na inilalabas, pero para sa akin wala naman hong dapat panagutan ni Colonel Busita sa mga post niya, lalo na sa kanyang YouTube niya, dahil hindi naman ho ito nagpapahiwatig ng paninira. Ang pinupuna lang dito ni Colonel Busita ay ang pagpapatupad ng mali. Yan. At yun ang kanyang layunin, na dapat ay maitama yung mga mali. Yun ang ibig sabihin ng criticism. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-criticize na sa isang bagay na ito ay wala kang intention para siraan, yan ay hindi ho sakop ng cyber libel. Kasi nagbibigay ka lamang ng komento o idea sa isang bagay na nakikita mo na hindi nararapat na nagagawa at nangyayari. Ngayon, pagdating naman sa pagpapatupad ng batas, bago ka kasi magpatupad ng batas, kailangan ito na maamendahan muna bago ang implementation. Hindi ka po pwede na magpatupad ng isang batas o alituntunin kung walang amyenda. Dapat dadaan muna ito sa proseso sa pamamagitan ng pag-amyenda. At kapag ito ay naamyendahan niya o naamendahan na, yan pwede mo nang i-implement. Isa pa, kung ano ang sinasabi ng batas, yun lang ang dapat sundin. Hindi pwede bawasan, hindi pwede dagdagan. Kung ano lang ang nakalagay sa batas, yun lang ang dapat na ipatupad at sundin. Pangalawa, na isinampa nila na kaso laban kay Colonel Busita ay ang libel. Sinampahan nila ng kaso si Colonel Busita dahil daw umano sa paninira o paninirang puri sa mga tao ng MMDA. Teka nga ba, balik tayo ulit kay Colonel Busita. Si Colonel Busita hindi ho nagsasalita at nagpo-post ng kung ano-ano sa kanyang Facebook page at maging sa kanyang YouTube channel. Si Colonel Busita sumasagot lamang po sa mga ibinabato sa kanya at sa mga bumabatikos sa kanya. Pero wala naman po akong nakikita at nababasa na post niya na paninira laban sa karangalan ng kapwa niya tao, lalo na sa MMDA. Si Colonel Busita naglalabas lamang po ng kanyang saloobin tungkol sa girian sa pagitan nila ni Colonel Nebreja. Pero titignan natin kung ano nga ba ang libel na ito ay isa sa kaso na isinampa nila laban kay Colonel Busita. Sa Article 353, ang libel o paninirang puri ay kailangan na pinakalat sa publiko o isinapubliko o may publicity para makulong ang gumawa nito, kung kaya ang private message o private communication na pinadala sa isang tao sa Facebook, Twitter o iba pang social networking sites bunga ng isang legal, moral o social obligation o fair comment o fair criticism ay hindi matatawag na libel. So,
Ang libel, ito ay pagsasapubliko sa hindi makatotohanang pangyayari. Ang libel ay ang paninira sa isang tao na hindi naman totoo ang mga ipinaparatang mo sa kanya. Ang libel ay ang paggawa o pag-imbento ng mga istorya o kwento na bagay na hindi naman totoong nangyari. Ngayon, si Colonel Busita nagbibigay lamang po ng fair criticism. Ibig sabihin, ito yung hindi sakop ng libel. Kasi, kapag nagbibigay ka ng fair o patas na pag-criticize sa isang bagay, ibig sabihin, inilalabas mo lang yung inyong saloobin. Ang paglabas ng saloobin sa isang bagay ay hindi po nangangahulugan na ikaw ay naninirang puri ka na. Ang paninira ng puri ay ang pagtira sa katauhan, sa buhay, sa personal na buhay ng isang tao. Ngayon, kung ikaw ay nagkomento sa isang bagay, pagkatapos tinira mo ang pagkatao ng isang tao at kinalkal mo ang kanyang pagkatao, kahit man ito ay may katotoo, yan ay isang libel. Bakit? Sinisira mo ang pagkatao ng isang tao. Pero kung ikaw ay nagpahayag lamang ng inyong saloobin ukol sa issue na pinag-uusapan, yan ay hindi ho sakop ng libel. Ngayon, si Colonel Busita, naglalabas lang ho siya ng saloobin, mga opinion niya tungkol sa mga bagay-bagay na hindi naman talagang makatarungan pagdating sa pag-implementa. Kung tutusin, si Colonel Nebreja, siya ang pwedeng kasuhan ng cyber libel at libel. Bakit? May mga post si Colonel Nebreja na tinitira niya ang sariling pagkatao ni Colonel Busita. May mga post si Colonel Nebreja na hinahalungkat niya ang mga nakaraang buhay ni Colonel Busita. At may mga post din na tinawag niya na kulto, kamote riders, yung mga ganong pananalita, mga post na ganon, yun ang sakop ng libel. Bakit? Sinisira at tinitira mo ang isang organisasyon, sinisira mo ang isang tao. Yun ang sakop ng libel. Ngayon, dito sa isinampa na kaso laban kay Colonel Busita, korte lang makapagdesisyon nito kung may grounds talaga, kung malakas talaga ang basehan ng kampo ni Colonel Nebreja. Ibig sabihin, hindi ho ito madidismiss. Pero kapag malabo ang grounds ni Colonel Nebreja sa pagsasampa ng kaso laban kay Colonel Busita,
100% i-dismiss ho ito ng korte. At palagay ko, yung mga isinampa nila na kaso laban kay Colonel Busita ay hindi ho angkop sa kanya. Kasi wala naman ho akong nababasa na mga bagay-bagay na ginawa ni Colonel Busita na labag sa ating batas. So, antayin na lang natin kung ano ang kahihinatnan nito. Kung talagang sinampahan na ng kaso si Colonel Busita, abangan natin ang desisyon ng korte kung madidismiss ba o hindi madidismiss. Pero kapag madismiss, ibig sabihin nun, mahina ang mga ebidensya. So, ayan po ang ating comment tungkol sa girean sa pagitan ng dalawang Colonel. Walang iba kundi si Colonel Busita at saka si Colonel Nebreja. Yun po ay ating komento na ibinase natin kung ano ang sinasabi ng batas doon sa isinampa nila na kaso labang kay Colonel Busita na cyber libel at libel. So maraming salamat po, and don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo kapag may bagong video dito sa aking channel. At maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng may kapal.